May kausap kang pro-divorce, linatag mo ang mga arguments mo bakit hindi maganda ang divorce sa bansa, maraming mga bata sa West na bumagsak ang grades, nag-drop out, nalulong sa masamang bisyo, nauwi sa kulungan, dahil sa broken families, pinakita mo ang stats, then all of a sudden ang tanging hirit niya lang ay, so, pabor ka pala sa binubugbog ang asawa? Annoying, I know. Don't worry, in this episode, sasagutin natin ang paratang na yan. Kamusta? I'm Jerga, author of the book Conservative Ka Ba? A Three-Step Approach to Protecting the Filipino Family from Woke Ideology. Available at St. Paul's Bookstore and Shopee. At kung di pa kayo subscribe sa channel na ito, ano pang hinihintay nyo? Subscribe, like, and hit that notification bell. Bago ang lahat, maging seryoso muna tayo. And I think hindi muna ako talaga magjo-joke dito sa buong episode na ito dahil seryosong episode ito. Violence against women is a serious crime. Kung may kakilala kayong binubugbog ng asawa, tumawag kayo sa kinauukulan. Labag ito sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. With that said, balik tayo sa topic. I personally think na may provision na sa 1987 Philippine Constitution para sa ganitong mga hard cases na hindi na natin kailangan ng divorce sa bansa. And if you watch until the end of the video, pag-uusapan natin yan. But before that, I think may fallacy na linalabag ang hirit na kung ayaw mong magkaroon ng divorce sa bansa, ibig lang niyang sabihin ay pabor ka sa pambubugbog sa asawa. Mahulaan niyo ba kung anong fallacy ito? Sa mga sumagot ng false dichotomy, bigyan niyo ang sarili niyo ng pat on the back. Sa false dichotomy, pinalalabas ng kadebate mo na kung di ka daw pabor sa ganito, therefore, pabor ka daw sa ganyan. Na para bang dalawa lang ang options. Gusto niyo ng isa pang example ng ganitong thinking? Karamihan sa mga pro-divorce ay nasa liberal side. At karamihan sa mga nasa liberal side ay against sa violent na drug war ng dating Pangulong Duterte noon. Naalala niyo ba itong hirit na ito noon ng mga kaibigan nating ka-DDS? Sinasabihan tayo na kung against ka sa drug war, ibig sabihin pabor ka sa panggagahasa ng mga drug addict sa mga kababaihan. Naalala niyo yun? Di ba nakakainis? Pero pareho yun sa logic na kung against ka sa divorce, ibig sabihin pabor ka sa pambubugbog ng asawa. Di ba? Now, nais ko lang sabihin na even though fallacious ang hirit, ang totoo niyan, it doesn't take away the fact na may mga asawang nabubugbog nga and my heart still bleeds for them. Kung isa ka sa mga ito, I would like you to know na kami sa side na lumalaban sa divorce, don't take your case lightly. I am a member of the Super Coalition Against Divorce at ilan sa amin ay umattend ng mga meetings listening to their stories, to the stories ng mga nabugbog ng asawa. I personally know a person whose ministry is to tend to the poor at may pamilya siyang inaalagaan, binibisita ng misis ay binubugbog ng asawa. Alam nyo, kapag tinanong ang mga victims ng violence against women, kung ilan sa mga naka-experience ng pangbubugbog ay nawi talaga sa pagsasampa ng kaso sa mister nila, walang nakakasagot. Marami daw kasing barangay at pulis na nilapitan nila ayaw daw makisawsaw sa away ng mag-asawa. Kahit clear case ng VAWC. And I know it's ironic dahil sa simula ng episode, nagtawag ako na magsumbong sa pulis. Ngunit ganoon talaga, kailangan natin mapush ang pagpapatupad ng batas. Kailangan natin kulitin ang kinauukulan. Ang malungkot dito ay lumalabas na broken ang anti-VAWC law. Marami itong pagkukulang. Ngunit hindi sagot sa isang batas na hindi maipatupad-tupad ang gumawa pa ng isa pang batas. Dahil sa hindi may patupad ang VAWC, hindi sagot na gumawa pa ng divorce law. Magiging band-aid solution lang ang ginagawa natin. Ano yun? Hindi nyo nga maipatupad itong isang batas na supposedly pro-protect sa mga kababaihan. What makes you think na itong kahaliling batas ang sagot sa mga suliranin nila? And besides, sa mga nagsasabing mura lang ang divorce, hindi po totoo yun. Mahal din po ang divorce. Hindi rin kaya ng mga nasa poverty line ang gastusin sa divorce. Which makes you think kung sino ba talaga ang gustong tulungan ng mga nagsusulong ng divorce. Mukhang nagagamit lang na pang front ang mga nasa laylayan para sa sariling kagustuhan. Ngayon, ano ba talaga ang kasagutan sa binubugbog ng asawa? Hindi ko alam because every case is different. Walang blanket answer
sa tanong na ito. However, kung ano man ang sagot, sigurado ako na hindi sagot ang makabalik si Mrs. sa dating scene sa lalong madaling panahon. Which is yun lang naman ang lamang ng divorce kay legal separation and annulment. At mas lalong hindi sagot ang makapag-introduce ng panibagong unrelated adult sa buhay ng mga anak ni Mrs. in a form of a new boyfriend sa mas lalong madaling panahon. Nabanggit ko na may kaibigan akong tumutulong sa pamilyang may asawang nabubugbog. Ongoing naman ang kaso laban sa walang hiyang mister. Ngunit alam niyo ba na sa isip ni Mrs., gusto niya lang matigil ang pambubugbog at makulong ang asawa. Then may mga magsasabi na, "Nako, paano na si Mrs. Kailangan niya ng mag-asawang muli para may bumuhay sa kanya." At usually yung mga feminist na pro-divorce ang nagsasabi nito. The same feminist na nagpo-push ng women empowerment. The same feminist na nagsasabing hindi namin kailangan ng lalaki para mabuhay. At dito, sa tingin ko, dapat binubuhos ng pamahalaan ang efforts nila, ang makapagbigay ng trabaho sa mga naghahanap nito. I mentioned at the start of the episode na kahit walang divorce sa Pilipinas, I think ang pambubugbog sa asawa ay na-foresee na ng mga nagsulat ng ating Constitution at binigyan na ng provisions in both annulment and legal separation. In fact, kung chronic woman beater ang isang lalaki at obvious na may problema siya psychologically, to a point na madaling ma-prove ito na hindi siya of the right mind nung ginawa niya ang vows sa simula ng marriage, I would advocate for an ease of annulment sa case na yon. Ang difference lang naman ng annulment sa divorce is valid ang vows sa divorce. At ina-encourage pa ng state na sirain ng mag-asawa ang isang valid na vow. And speaking of our Constitution, alam niyo bang na-interview ko ang isa sa nagsulat ng 1987 Constitution na si Dr. Bernardo Villegas. Alam niyo ba ang sagot kung inaalaw ng Constitution natin ang pagkakaroon ng divorce sa Pilipinas? You'll know the answer by clicking right here.